Aasahan ng mga motorista ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, maaring bumaba ng 10 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, habang ang diesel naman ay inaasahang tataas ng 30 centavos per liter. Inaasahan din ng 5 centavos kada litro na pagtaas sa presyo ng kerosene. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustment tuwing Lunes at agad na ipinapatupad sa araw ng Martes. Nanumpa kahapon ang higit sa 5,000 ng mga abogado na nakapasa sa 2025 bar examinations. Ang seremonya ay idinao sa Philippine Arena sa Bulacan. Pinayuhan naman ni Associate Justice sa 2025 bar exam chairperson Attorney Lazaro Javier ang mga bagong abogado na maging responsable sa social media bilang sila ang nasa legal profession. Binanggit din niya ang mga artificial intelligence ay hindi papalit sa mga abogado, kundi isang suporta lamang sa hustisya at hindi maaring pumalit sa human judgment. Naghain si Senator Jinggoy Ejercito Estrada ng panukalang batas na layong gawing mas madali ang pagboto ng mga Pilipinong nasa vulnerable na kalagayan. Sa Senate Bill No. 1075, iminangkahi ni Estrada ang mga alternatibong paraan sa pagboto para sa mga senior citizens, persons with disabilities, buntis, internally displaced person, mga health worker na naka-duty at mga umuuwing overseas Filipino workers. Isinusulong ni Estrada ang bagong pagboto na ito bago ang araw mismo ng halalan sa mga itinalagang accessible na lugar. Binalaan ni Senator Win Gatchalian ng publiko laban sa makabagong paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa love scam. Ito ay habang papalapit na ang Valentine's Day. Ang babala ni Gatchalian ay kasunod ng babala rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na sa lumalalang panganib ng love scam na kadalasan ay humahantong sa sexual exploitation. Punteriaan niya ng mga scammer ang mga naghahanap ng romantic relationship.